Okay, magandang gabi o magandang umaga sa inyo. Mga nanonood ko dito, mga audience sa Donmar TV, no? Umaga man o gabi, heto po, nagbabalita po tayo, nagva-vlog po tayo dito sa patungkol na nagpalabas na po ng statement itong si Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang advice sa mga Pilipino, sa ating lahat, taong bayan, kung ano ang dapat nating gawin sa panahon ng crisis. Dito sa administrasyong Marcos, alam nyo naman na wala na tayong maaasahan dito. 'Di ba? So, imagine ninyo ha, kasi marami po tayong pag-uusapan ngayon, no? Marami po tayong mga maiinit na mga balita na ire-react natin ngayong gabi, ngayong umaga na ito, no? Kung umaga na sa inyo, because here in the Philippines, it's already 12:10 in the morning, no? 12:10 midnight. So, ayan nga, ito na nga, no? Ang pangulo natin, no, na si Marcos Bangag, hindi nga naka-advise sa atin kung ano ang gagawin natin sa panahon ng crisis kagaya ngayon. Buti na lang may matalino at magaling at brilliant tayong Vice President na magbibigay sa atin ng mga payo at tips kung ano ang gagawin natin in these times of crisis. Okay? Mamaya i-play ko 'yan, no, kung magre-react tayo sa sasabihin ni BP Sara. Okay? At ito nga, no, ang pagbabalik po ni Congressman Liviste. Okay? Pakinggan rin natin itong grabe itong sinabi ni Congressman Liviste, no? Ni-real talk niya itong administrasyong Marcos. Mamaya abang-abangan niyo itong topic na ito, kasi po na-real talk sila dito kay Congressman Liviste sa crisis na dinaanan natin ngayon in connection to the corruption sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Okay? At heto pa, no? Si Toby Chanco, inis na inis itong administrasyon dito sa mga statement ni Toby Chanco, kasi may revelasyon at may mga sinabi rin itong si Toby Chanco patungkol sa administrasyon. Okay, mamaya abang-abangan niyo rin 'yan. Okay? At marami pa tayong dapat panoorin ninyo hanggang dulo itong talakayan natin ngayon, kasi kino-compile ko lahat ng mga maiinit na issue na binalita ngayong araw na ito. Okay? So, bago natin i-play itong video ni VP Sara, paki-like muna at saka paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga first time dito sa aking vlog, dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Okay? Libre lang yan, walang bayad yan. Updated pa kayo. No? Okay, ito. Without further ado, please help me welcome Vice President Inday Sara Duterte. Yan. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang mabigat na dagok sa hangarin nating magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi normal ang ating pinagdaraanan. Ito ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa, kabilang ang digmaan sa gitnang silangan na direktang nakakaapekto sa presyo ng pagkain, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kabila nito, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay patuloy na nagsasagawa ng mga programa na noon pa man ay nakatuon ng tumulong sa inyo na makatipid at makaraos sa araw-araw. Ang kampanya ng pagbabago sa edukasyon ay nagbibigay ng tulong sa gamit pampaaralan ng ating mga mag-aaral.
Ang bus ng OVP ay patuloy na nagbibigay ng libreng sakay. Ito ha. Ito yung mga ginagawa ng ating Vice President na hindi po binalita ng mainstream media. Okay? Palakpakan po. Ito. Ha? Ito po yung ginagawa ng ating Vice President. Para sa ating mga commuters sa Metro Manila, Cebu, Bacolod, Davao at Tacloban. Ang Magnegosyo Taday ay magpapatuloy upang mapunan ang kapital ng maliliit na negosyo. At ang rice boxes ay patuloy na ipinamahagi. Tingnan ninyo ang mga programa ng Vice Presidente. 'Di ba? Pangmatagalan, yung long-term solution. Yung Negosyo Taday, o yan. Yung programa na yan ni BP Sara, once tinulungan ang ating mamamayang Pilipino, ay hindi na magugutom. 'Di ba? Lagi kong binabanggit dito sa aking YouTube channel ang tungkol po sa pag-educate ng ating mga kababayan, no? Na yung mga saying sa Biblia, ano yung sinabi sa Biblia? If you give a man a fish, he will live for one day. But if you teach a man how to fish, he will live forever. Di ba? So, dito pa lang, etong ginagawa ni VP Sara ay sinunod niya yung wisdom ng Biblia. Okay? Tinuruan niya ang taong bayan na magnegosyo at binigyan ng kaunting puhunan para makapagsimula at mabuhay ng maayos. Hindi kagaya ng Administrasyong Marcos, ayuda lang. Pagkatapos na maubos ang ayuda, hingi na naman. Mamahagi sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon na tulad ngayon. Kasabay nito, nagpapatupad din kami ng mga cost-cutting measures sa loob ng aming tanggapan upang matiyak na mas maraming pondo ang mapupunta sa direktang tulong sa taong bayan. Hindi na itutuloy ng OVP ang pasidungog at kasarilayan sa buwan ng Hunyo. Ang mga ito ay dalawang malalaking pagtitipon para sa LGBTQ community at para sa Year 4 Accomplishment Report ng aking termino. Sa halip ay nakalaan sanang pondo para sa mga nasabing aktibidad ay idadagdag na lamang sa budget ng RICE project. Sa mga darating na buwan, inaasahan nating lalong magiging mahirap ang sitwasyon sa pagkain dahil sa banta ng El Nino mula sa Abril hanggang Hunyo at posibilidad ng pagbaha mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa bagyo at pag-ulan. Sa ating pagtitipid, unahin natin ang sapat na pagkain para sa ating pamilya, pagpapagamot sa may sakit at ang edukasyon ng ating mga anak. Ang pinakamabisang panlaban sa krisis ay kahandaan. Simulan na nating planuhin ang ating mga hakbang hanggang sa katapusan ng taong 2026. Kasama na ang pagharap sa posibleng pagkawala ng trabaho, patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, at risk reduction measures laban sa epekto ng matinding init at mga pagbaha sa ating kabuhayan. Maliit man ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, makakaasa kayo na bawat isa sa amin ay patuloy na naglilingkod at naghahanap ng paraan upang makatulong sa taong bayan. Tayo ay isang bayang may matibay at malakas na pananampalataya sa Diyos. Kaya patuloy tayong manalangin ng taimtim at naway bigyan ang ating bansa ng lakas, gabay at pagkakataon tungo sa tunay na mapayapa at masaganang buhay. Syukran. Yan. Palakpakan, palakpakan.
Okay. Ano bang comment natin doon, no? Alam nyo, sa totoo lang, ang napansin ko ay ang Office of the Vice President maliit lang. Okay? Nagiging maliit lang yan because alam naman natin na sa politika, pinag-initan itong Office of the Vice President. Kung matatandaan po natin, sa Kamara, kinaltasan po ang budget ng Office of the Vice President. Pero kitang-kita nyo ang mga nagawa at naitulong ng Office of the Vice President sa taong bayan. Mantakin nyo, kung maalala po ninyo, si Bongbong Marcos nagmamayabang siya sa libreng sakay niya. Ipinakita niya yung mga dump truck na sasakyan ng mga taong bayan na ipalibre niya ng sakay. Compared to this Office of the Vice President na ang liit-liit ng budget kasi kinaltasan na nga. Pero disenteng bus ang ginamit ni VP Sara para sa libreng sakay. Diyan mo talaga maikukumpara ang matino na leader ikumpara dito sa bangag na leader. Ganyan po. Kaya sa totoo lang, hindi na po ako makapag-antay na maging presidente si VP Sara sa 2028. Okay? Palakpakan. At talking about pinagtripan ang Office of the Vice President, dahil sa mga korupsyon na mga nangyayari, wala na silang hiya. Kinaltasan pa nila yung budget ng Office of the Vice President na yan na sana yung matino na opisina ngayon. Yung iba, ewan ko na lang. Ha? Pero, itong korupsyon na ito, hindi na sila nahiya. Kaya itong ang pagbabalik nitong si Congressman Liviste, okay? May pinakabagong statement itong si Congressman Liviste, no? Patungkol po dito sa giyera sa Middle East. Ang tunay na problema kundi ang pagwaldas ng buwis sa bansang ito. Grabe. Totoo itong sinabi ni Congressman Liviste, no? Actually, itong problema natin ngayon sa crisis ng langis, this is a very simple, no? Madali lang sana itong agapan natin. Madali lang sana natin itong masusolusyonan kung hindi pa corrupt ang ating gobyernong ito. Paano yan? Dahil corrupt, di na nila alam kung ano ang gagawin nila ngayon. Kasi nalilito na po sila saan sila kukuha ng pera para man-neutralize nila itong problema na ito. Eto, pakinggan nyo po itong statement ni Congressman Liviste. Ang tunay na problema ng Pilipinas ay hindi ang giyera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Mahigit 300 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya ngayong taon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero dahil sa pagwaldas ng pera nung wala pang krisis, ang ating pambansang utang ay lalampas na sa 19 trillion pesos. Kaya ito... Yan ang sinabi ni Senator Robin Padilla, kung maalala ninyo. Lampas na 60%. Ibig sabihin, dahil 64 yung sa atin, para na po tayong failed state. Ang utang natin. Grabe. Anong ibig sabihin nito? Kung failed state po tayo, wala na.
Para na ring failed state dito ang pinagagawa ni BBM. Kasi hindi siya marunong eh. Nakakalungkot. And that's the reality now. Ito ang ilan sa mga dapat gawin. Bawasan ang gastos at pigilan ang mga maanumalyang transaksyon ng gobyerno. Pababain ang VAT at palitan ito ng mga mas progresibong buwis. Tanggalin ang mga miyembro ng kabinete at kanilang mga kasamahan na nagpapahirap sa mga Pilipino. At huwag kalimutan ang flood control. Huwag pumayag na ilihis ang usapan dahil korupsyon ang ugat ng ating mga problema. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos at buwis. Correct. Huwag nating hayaang lalong lumubog ang ating ekonomiya at huwag masundan pa ang oil crisis ng debt crisis. Itigil ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Tama naman si Kong Leviste. Kung sana hindi pa corrupt itong mga kaalyado ng Pangulo, sana meron pa tayong chance na maagapan natin itong crisis na dinaanan natin ngayon. Tapos kinontra pa nila yung China, 'di ba? Na yun sana ang makatulong natin sa panahon ng ganito, crisis. Kinontra nila. Paano yan ngayon? Nahihiya na silang humingi ng tulong sa China. 'Di ba? Administrasyong Marcos, wala nang pananagot, wala nang mapapanagot sa flood control scandal. Yan ang sabi ni Toby, dating representative, congressman pa ba si Toby Chanco? Sa last term na ba niya ito? Or di ko alam I'm not so familiar with Toby Chanco's position now. Si Toby Chanco po ay naniniwala rin na itong flood control na scandal, itong issue na ito, wala na. Hindi na ito, wala nang mapapanagot dito. Hanggang si Bongbong Marcos ang presidente, wala na yang chance na mapanagot ang mga salarin dito. Ito nga po, Kong Toby, mukhang may kaaway na naman kayo Ano po ba? Mukha po hindi ko alam kung may umaaway sa inyo, may nakakaaway po kayo. Mukhang nagkaroon po kayo ng banggaan na naman ng ilang mga kasamahan nyo dyan sa Kamara de Representantes, Dahil apparently you made a very serious allegation. Active pa pala si Kong Toby. Ano po ba? Kayo na po ang magkwento sa amin. Ano po bang nangyari? And then I think nung sinabi ko na siguradong yung mga, ganito yung konteksto nun. Opo. Nung sinabi ko na kung hindi sila mapapanagot ngayon, ibig sabihin, referring to doon sa mga involved sa biggest corruption scandal sa ating history, siyempre, yan hindi na madideny yan, di ba? Si Saldico ang nasa sentro noon. Si former Speaker Martin Romualdez, hindi naman niya may tatanggi na hindi niya alam yung ginawa ni Saldico. At yung iba pa, kung hindi sila mapapanagot sa administrasyong ito, then sabi ko, sigurado, pag si BP Sara ang nanalo, papanagutin sila. So, Exactly. I mean, wala naman akong... That sentiment came from mga usapan ko sa mga tao, di ba? Ang sinasabi ng mga... Kasi galit sila dito sa real talk ni Toby Chanco. Tama naman. Manalo itong si BP Sara. Ubos kayong lahat diyang mga buhaya kayo. tao sa akin, wala na mangyayari dyan sa investigasyon na yan. Di ba parang give up na yung mga tao Sa administrasyon na to, wala na mangyayari dyan. Sa susunod na administrasyon na lang yan. Lalong-lalo na kung si Sara ang maging presidente. So, I'm just relaying yung sentimento ng mga tao. Wala naman akong sinasabing iba, di ba? Ganun Yan ito babala rin ito ng taong bayan. Kung hindi niyo mapapanalo si VP Sara bilang presidente,
Huwag na kayong umasa na merong mapapanagot dito sa flood control. If gusto nyong merong managot dito sa flood control na corruption na ito, na mga maleta, i-push na natin na maging presidente si VP Sara. Oh, yun lang ang tanging solusyon, paraan. Naman ang sinasabi ng mga tao eh. Ito nga po, sige, pakalalan na po natin na siyempre po kasamahan din po ni former Speaker Martin Romualdez, ang Tingog Party List po. Kayo po talaga yung mga main characters po dito sa issue na to ngayon si Congressman Jude Asidre po, no? Sabi naman po niya, he's insisting na yung mga aligasyon po ng plunder laban po kay former Speaker Martin, wala po ebidensya, pero you're saying the opposite po, no? On the contrary. Anong walang ebidensya? Nagloloko ba tayo? Meron. Si Zaldico na nga mismo ang nagsabi. Merong mga pictures. Ano yung mga helicopter? Ano yung mga eroplano na ang nagdala ng mga maleta na ito? Ano itong mga 18 ex-Marines na makapagpatunay na sila mismo naghatid ng maleta doon sa mga bahay nila? Meron po ba kayong hawak na ebidensya para po maglakas loob po kayo na gumawa? Imagine Toby Chanco is their kaalyado. And he is speaking right now. Hindi po ito Maka Duterte. Hindi po ito kasamahan nila BP Sara. Kasamahan nila itong si Toby Chanco na nagsasabi ngayon na there is really a big corruption involved si Martin Romualdez. Ayon yan kay Toby Chanco. Po ng ganitong aligasyon na may kinalaman po talaga siya. Definitely, because si Saldico, kaya nga pugante na si Saldico, kaya nga nagtatago, di ba? Tapos hindi lang naman ako nagsabi na nagbebentahan ng projects, yan i-confirm na ng ibang mga tiga DPWH. So sino naman ang maniniwala na hindi po yan alam ni former Speaker Martin Romualdez? Number one yan. No? Number two, hanggang ngayon, kung ano-ano sinasabi ni Congressman Jude Asidre, hanggang ngayon, hindi niya po sinasagot yung tanong ko kung bakit ang tingog through Congresswoman Yeda Romualdez, sila ang proponent ng 5,960,000,000 worth of projects sa iba't ibang distrito. Bakit po hindi yung district congressman doon ang proponent? At yung 5,960,000,000, yan po ay inserted doon sa 2025 BICAM. So hanggang ngayon, ayaw niya pong sagutin yung bagay na yan. So wala po siya maibigay din na konkreto, no, na sagot sa inyo. The same way po, ayun din po yung sinasabi. And ito pinaka-importante, di ba? Bakit ang daming tigapagsalita ni former Speaker Martin Romualdez? Ako kung ano sinasabi nila, hinaharap ko lahat ng aligasyon, hinaharap ko lahat ng issue. Never siya nagpa-interview dito sa bagay na ito. Di ba? Opo. Sasagutin ko yan. Bakit itong si Martin Romualdez bihira lang magpa-interview ng mga media? Di syempre, iniiwasan niyang magkamali siyang magsalita. Kasi less talk, less mistake. Para hindi ka mabubuking sa mga kasalanan mo, huwag ka na lang magsalita. Prangkahan na tayo dito sa Don Mar TV. No? Ako, that's my own opinion. Pero bahala na kayo anong opinion nyo patungkol dito sa issue na ito, di ba? Still, Toby Chanco pa rin, no? Ang impeachment laban kay VP Sara ay dapat na raw tapusin. Okay? Kasi wala po ito. Hindi po ito nakakatulong sa ating ekonomiya. Lalo itong nagpapahirap sa ating ekonomiya, itong girian, awayan dito sa impeachment laban kay VP Sara. Okay? Ito panoorin natin. Dahil kahapon mukhang wala silang seryoso silang ituloy-tuloy ito kahit na tayo national energy crisis. Emergency crisis yun na nga po. tayo. Ang banggit nyo noon, ginagamit ang district funding bilang leverage
para isulong ang impeachment ng sinasabi, hindi ka namin bibigyan hindi i-release ang pondo mo kung hindi ka sasangayon, hindi mo iboboto yung for impeachment. Sa ngayon po ba ay ganito pa rin ang situation, Kong Toby? Okay. Ang sinabi ko niyan is noong 19th Congress, yung unang-unang impeachment, hindi nila may tatanggi yun, di ba? Yung mismong mga pumirma ang nagsabi na Kasi saksi itong si Toby Chanco talaga. Saksi talaga siya. He was the campaign manager. Imaginein mo ha, campaign manager siya ni BBM sa 2025. So kitang-kita ni Toby Chanco ang lahat ng daloy ng pera at that time. Okay? Kitang-kita niya kung saan napunta itong mga pera na ito. Di ba? Lumalabas pa nga yung patungkol kay Andrew A. na malaki yung TF ni Andrew A. Ganun, alam niya. Para sa akin, yung kay Andrew A., hindi naman yun corruption kasi lang talaga, sobrang laki lang talaga ang talent fee ni Andrew A. na taong bayan pumalag rin na sobrang laki. Sa akin naman, hindi naman yung kasalanan ni Andrew A. kung sasabihin ni Andrew A., ito talaga yung talent fee ko. Because you are paying the talent of the rapper. Ang sa akin lang, kung tatanungin nyo anong masasabi ko kay Andrew A., si Andrew A. mukhang pera lang talaga. Mas pinili ni Andrew A. na magkapera siya, bahala na yung pangalan niya. Sa bagay, hindi naman siya politika si Andrew A., di ba? What do I mean? Kitang-kita, si Toby Chanco po ang isa sa mga taong makapagsabi kung ano ang nangyayari sa budget ng Pilipinas. Kasi po, malaki po yung budget talaga ng campaign. At alam ni Toby Chanco dyan. Nakita niya yan. Saksi siya dyan. No? Na isa sa mga mga hindi magandang ginawa ng administrasyong ito ay yung pinipilit nilang pinipirmahan itong impeachment ni BP Sara. Okay? Para nang pinipilit itong mga kongresista na ito na pumirma na kayo. Kasi kung hindi kayo pumirma, wala talaga kayong budget dyan sa mga distrito ninyo. Ganon yung usapan. Hindi siyempre, ikaw, kung matino ka na congressman na ayaw mo ring mas mag-suffer yung mga constituents mo, yung distrito mo, talagang mapablackmail ka. Pipirma ka na lang talaga. Bahala na mahiya ka. At hindi yan basta-basta gawa-gawa kwento ni Toby Chanco kasi meron talagang mga umamin na mga kongresista at that time. Di ba? ang dahilan kung bakit sila pumirma ay dahil puputulan sila ng AIX, AKAP, TUPAD at lalong-lalo na yung MAIP kasi yung MAIP talagang nakakatulong yun sa mga constituents, yung tinatawag na guarantee letter. No? So, sila na mismo nagsabi noon, yung mga bumoto, hindi lang ako, at totoong ginawa yun. Number two, ang sabi ko noon, di ba, early on na walang gustong maniwala sa akin as early as March na ang motivasyon, kaya itinulak yan noong huling araw. Walang gustong maniniwala sa kanya sa mga, yung mga galit sa kanya, yung mga kaalyado nila. Pero, yung mga naniniwala kay VP Sara, nako-connect natin si Toby Chanco. Nako-connect natin yung anong sabi ni VP Sara? Sabi ni VP Sara, 2 tao lang po ang nag-control ng budget ng Pilipinas, si Zaldico at si Martin Romualdez. Anong sinabi niya ni Toby Chanco? Di ba? Yun rin. Kinokontrol nila. Kung ano ang sabi ng buwaya sa itaas, susunod sila. Kung sasabihin ng buwaya sa taas, i-pressure nyo sila sa impeachment. Talagang susunod yung mga toko dyan sa ilalim. Buhaya toko sila. Ng sesyon ay para mailabas yung mga nabentang mga proyekto. Okay, anong patunay ko doon? March 25, 2025, kinausap ako ni
Congressman J.J. Suarez sa Manila Gold, sabi niya, yung mga proyektong yan, naibenta na yan. So sabi ko, hindi ko problema yan kung naibenta niyo yan. Tapos ang susunod na palusot niya, naipangako na yan doon sa mga pipirma sa impeachment. So sabi ko, hindi ko alam yan. So tinanong ko si Presidente kung naipangako yan, sabi niya, walang usapang ganyan. So ang ibig sabihin, gawa-gawa nila J.J. Suarez yun para mailabas lang yung mga proyekto doon sa naibenta ng sa mga naibenta na nila. At yung bentahan, hindi ko na kailangan patunayan yan. Di ba sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, ang dami nang umamin na may bentahan. Yusek Bernardo, si Engineer Alcantara, even si Saldigo, inamin na niya, di ba? So, wala na akong dapat patunayan sa bagay ngayon. Ngayon, pagdating dito sa 20th Congress, yung impeachment ngayon, Opo. ang tinanong ako na isang reporter, kasi lahat ng projects ng DPWH ngayon, naka-FLR, naka-for later release. Yes. So, tinanong lang ako ng isang reporter, maaari bang gamitin ito? Siyempre, ano ba yung sasagot ko? Common sense, maaaring gamitin. Pero sabi ko, kung gagamitin o hindi, malalaman lang natin yan pagkatapos ng botohan kung yung mga bumoto ay na-release yung mga pondo at yung hindi bumoto ay hindi ma-release yung pondo. So, ganun kaliwanag po yung sinabi ko. Wala naman akong sinabi doon. Parang sinabi nyo lang na possible. And, Yes. So, allergic sila ka, Nelson, pagdating sa mga bagay niyan. Pero, alam nyo, nag-file ako ng resolution Apo. na ang requesting the committee na madaliin na itong House Resolution 894 requesting the committee na madaliin na yung pag-resolve nito para makapag-concentrate na doon sa krisis sa Middle East. So, resolution respectfully appealing to the chairperson to expedite the resolution of the impeachment case to enable the House to concentrate on urgent matters arising from the Middle East crisis. At nag-file din ako ng House Bill 8715, yung tinatawag na Fuel Crisis Act of 2026. So ayan, malinaw na malinaw yung sinabi ni Toby Chanco. Talagang malinaw. Kaya itong impeachment ni BP Sara, dapat nang tapusin na yan. Di na yan kailangang ulitin pa kung ano yung nangyari sa 2025 na pinapipirma nila lahat ng mga kongresista para lang ma-impeach, matuloy yung impeachment ni BP Sara. At the end of the day, hindi binasura man ng Supreme Court. Useless pa rin yung pinamimigay nilang distrito mga pera, di ba? So ngayon, desperate pa rin yung mga kalaban ni BP Sara. Kahit 2026 na, kahit alam nila na wala na talagang pag-asang ma-impeach si BP Sara, tuloy pa rin sila. Kasi nga, lagi nating sinasabi na kapag si BP Sara ang maging presidente ng Pilipinas, mananagot lahat ng mga kawatan. Ngayon, tinoturn over na nila ito doon sa ombudsman, itong mga buhaya na ito, na mapabuksan itong SALN ni VP Sara. Ngayon, may balita na handa na ang ombudsman na ilabas ang SALN ni VP Sara para sa impeachment probe. Edi syempre, sino ang nandoon sa ombudsman? Si Bonjing Rimulya. Isa ring kaalyado ng administrasyon. So hindi na tayo magtataka dyan. Ako, okay ako dyan. Wala namang tinatago si BP Sara. Diba? Patunayan ninyo na there is something wrong with the SALN. May winaldas ba dito sa mga SALN na ito? Ito, panoorin natin. Habang umaarangkada sa Kamarang impeachment proceedings laban kay VP Sara, gumagalaw na rin ang Office of the Ombudsman para himayin ang mga testimonya at dokumento na magpapatibay umano sa mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Handa na ang Office of the Ombudsman na ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte matapos silingin ng House Committee on Justice ang mga kopya nito para gamitin sa ongoing impeachment proceedings sa Kamara. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesperson Miko Clavano,
mas mabilis na mailalabas ang SALN ng bise dahil bukas na rin naman sa publiko ang access sa mga SALN ng public officials na nasa ilalim ng tanggapan. Kabilang sa mga hinihingi ng komite ang SALN ni VP Sara mula 2007 hanggang 2025. Ibig sabihin, kasama ang mga SALN noong termino niya bilang mayor at vice mayor ng Davao City. So even a simple request would do, no? And so much more if it is a subpoena, we will comply. We would have to direct or endorse the request or subpoena to the proper office that was the repository of those SALNs, which is yung sa Mindanao office ho natin. Pinagsama-sama na rin ng ombudsman ang mga reklamong natanggap nito laban kay VP Sara na halos magkakapareho. Sumasa-ilalim na rin ang mga ito sa fact-finding investigation ayon kay Clavano. There are times when there are intersections po between the petitions, and we are careful to make sure that we move efficiently, no? Alam naman ho natin at sinabi naman ho natin dati na we are really very careful in the way that we go, that we investigate, especially itong mga impeachable officers. Kaya masusi rin anyang babantayan ng ombudsman ang ongoing impeachment proceedings sa Kamara. Kumikilos na rin ang ombudsman para makausap si Ramil Madriaga, ang lumantad na umano'y Isa pa yan ha, yung kay Ramil Madriaga. bagman at dating security aide ni VP Sara. Sinusuri na ng tanggapan ang mga alegasyon at nilalaman ng isinumite nitong affidavit Desyembre nakaraang taon. Because we understand the political ramifications here, no? If the Congress has the intention to talk to him, we do not want na sasabay kami at maguguluhan lang po si Mr. Madriaga dahil may mga tanong sila, dahil may ongoing impeachment, meron din kaming ongoing fact-finding. So we want to make sure na isa-isa muna. Sa kabila naman ng Pero yung NBI, parang inilink ngayon doon sa away di umano ni Roque at ni Ramil Madriaga. Roque, di umano, land grabber daw si Roque at dyan raw ang pinight ni Ramil Madriaga. Ano ba yun? Not so clear with the story about that. Pero parang pinapababango nila si Ramil Madriaga para magmukhang credible ang kriminal na ito. impeachment proceedings laban kay VP Sara, magtutuloy pa rin anya ang investigasyon ng ombudsman dahil hindi naman ipinagbabawal ang parallel investigation dito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire. So yan, isaksak nyo sa baga ninyo itong SALN ni VP Sara. Wala naman tinatago si VP Sara dyan. Kung ano yung akusasyon nyo dyan sa SALN ni VP Sara, sasagutin naman yan ni VP Sara. Di ba? Okay, bahala na kayo dyan. Ang sa akin lang na wala talaga. Ubos na ang ubos na ang ating ang tawag dyan. Yung mga kalaban ba ni VP Sara, parang alam nilang halata silang gumagapang lang patungkol sa politika pero ginagawa pa rin nila, no? Pero ewan ko sa kanila na yan. Buti pa itong mga senador natin, no? Hindi naman sila namumulitika itong mga senador natin, di kagaya nito mga congressman na ito. Ito, Senator Marcoleta, umalma sa ginamit na template sa emergency measures sa enerhiya. Kaya ito lang si Marcoleta, real talk rin ito eh. Ito, panuurin po natin itong debate dyan sa Senado. Under Article 12, Section 17 of the 1987 Constitution, the state has the power to temporarily take over the operations of privately owned public utilities or businesses affected with public interest in times of national emergency when the public interest requires. Article 7, Section 23 of the same Constitution further provides that in times of national emergency, Congress may grant the President temporary emergency powers to
To be a valid delegation, the legislative enactment must authorize the President for a limited period and subject to prescribed restrictions. While Section 14E of RA 8479 authorizes not the President but the DOE to temporarily take over oil firms in times of emergency, the Supreme Court, in the case of Executive Secretary Leandro Mendoza et al. Versus Philippine Silco Petroleum Corporation, GR number 2120916, February 21, 2023, ruled that such is a proper delegation consistent with the doctrine of qualified political agency. The court clarified, however, that the department secretaries are not given complete discretion over how to exercise the delegated authority. The doctrine dictates that the President retains control, having the authority to confirm, modify, or reverse the action taken by his department secretaries. Thus, while the language of Section 14, paragraph E, appears to allow an interpretation that permits the DOE Secretary to act independently or without instructions from the President, the doctrine of qualified political agency entails a cabinet secretary may only exercise such authority acting as President's alter ego. Mr. Chair, the present state of national energy emergency recently decreed by the President due to the global petroleum supply disruption arising from the ongoing Iran-US-Israel conflict makes Executive Order number 839/2009 especially relevant as a practical and constitutional precedent for emergency intervention in the downstream oil industry. At its core, Mr. Chair, Executive Order number 839 demonstrates that the Philippine government may lawfully intervene in the regulated oil market when an emergency threatens public welfare, fuel accessibility, and economic stability. Although the downstream oil industry is ordinarily governed by the market and the Republic Act number 8479, the law itself recognizes that the regulation is not absolute. Section 14E expressly authorizes the Department of Energy in times of national emergency and when public interest so requires to temporarily take over or direct the operations of any person or entity engaged in the industry. This power becomes highly significant today because the present crisis is not merely a matter of ordinary price fluctuation, but a systemic supply risk involving one, possible disruption of global crude flows and value chains, higher freight and insurance costs, import vulnerability of the Philippines, inflationary pressures on transport, food, power, and basic goods, and opportunities for hoarding, profiteering, supply withholding, and artificial shortages. Executive Order number 839 shows that emergency price intervention is legally possible even under a deregulated regime. EO 839 was issued during the Luzon calamity caused by typhoons Ondoy, Pepeng, and Ramil, when the executive directed oil companies to maintain the retail prices prevailing on October 15, 2009, in order to prevent predatory pricing, unreasonable pricing, and cartel-like conduct during a period of emergency. It was not treated as an abandonment of the regulation, Mr. Chair, but a temporary emergency correction mechanism authorized by law. That same logic is applicable today. If the current global war materially constrains petroleum supply or causes severe domestic dislocation,
the government may justify temporary and targeted market controls, not to permanently regulate prices, but to preserve public order, ensure continuity of essential services, and protect consumers from abusive market behavior. In this sense, Mr. Chair, EO number 839 is best understood as a legal template for emergency stabilization measures in the oil sector. The ruling of the Supreme Court in the case of Executive Secretary Mendoza et al. Versus Philippine Shell Corporation is highly relevant to the current crisis. The ruling confirms that the executive does not need to wait helplessly for market self-correction if national welfare is at stake. Rather, the President, acting through the DOE, may lawfully direct emergency measures in the downstream oil sector provided such actions are, number 1, temporary, 2, necessitated by public interest, 3, proportionate to the emergency, and 4, subject to presidential control. Thus, if today's emergency worsens, the government may invoke the same legal framework to justify active intervention in the oil industry. Unlike EO number 839, which was primarily a price freeze measure during several disasters affecting a specific geographical area, the current crisis is national in scope and rooted in an international geopolitical shock affecting supply chains and import availability. That means the state's emergency power under Section 14E may be used not only for price stabilization but also for supply assurance and distribution control. EO number 839 was later lifted by EO 845 once the immediate emergency conditions had eased and oil companies agreed to a targeted calamity assistance program. This is important, Mr. Chair, because it shows that emergency intervention need not be indefinite or absolute. It may be phased, adaptive, and responsive to actual conditions on the ground. That principle is highly applicable today. If the current energy emergency persists, the government is not limited to an all-or-nothing response. It may adopt time-bound controls, geographically targeted interventions, sector-specific fuel prioritization, or substituted relief mechanism where direct price controls become unsustainable. Mr. Chair, the oil deregulation law does not leave the government powerless in a crisis. On the contrary, it preserves a built-in emergency override, and EO number 839 shows how that override may be lawfully used when market forces alone are no longer sufficient to protect the public. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcoleta. Kaya Ano yan sa akin, palpak rin ang Department of Energy. Palpak rin sila kasi parang dahil sa kanilang kapalpakan, kawawa yung taong bayan. Kasi yan ang pinagtataka ng taong bayan Nung pumutok yung issue sa pagbomba ng Amerika sa Middle East, isang week lang tumaas kaagad yung langis, presyo ng langis. Ang tanong ngayon ni Marcoleta, binabantayan ba ito ng maayos ang Department of Energy? Kasi trabaho nila yan Trabaho nila na bantayan ang mga behavior ng mga nagmamay-ari ng mga negosyante ng mga langis. Especially ito mga maliliit na mga distributor na. So kawawa ngayon. Tinitake advantage ng mga nagbibenta. So huli na. Para sa akin buti na lang na may isang senador na si Marcoleta na binabantayan ang trabaho ng Department of Energy na
uy, maging masipag kayo. Kasi kung hindi kayo, stricto dyan, taong bayan pa rin ang magsasuffer. Sa ngayon, na sinisita na sila ngayon ni Marcoleta, magbabantay na yan ngayon yung DOE. 'Di ba? So, ganyan. Yan po ang ibig sabihin sa pag-alma dito. Umalma kasi itong si Senator Marcoleta. Okay? So guys, ayan, natalakay natin lahat ng mga issues ngayon na maiinit. Alam kong meron kayong mga magandang mga ideya, opinion, reaction. Ilatag nyo niya yan sa comment section at babasahin natin yan. Okay? Paki-like at saka paki-share itong video na ito para marami po ang makapanood. At sa mga ngayon lang bisita sa ating YouTube channel, Donmar TV. Subscribe na, no? Kasi kung nakasubscribe kayo dito, updated kayo sa mga maiinit na issue. Okay? Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. I hope you enjoy our vlog. At God bless sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.